Hi guys, good morning. Welcome back sa Andrea Judge TV. And for today, ito na yung pang 5th day namin. So that means this is our last day dito sa Cancun. About to leave, already packing. Hey, what's up? I'm not Hola. really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away. Wow. This is what we waited for. So this is how they make the empanada. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Guys, so naligo na kami ni Claire sa ulan. Ito ang bakasyon talaga, guys. Parang tsunami yung dating sa amin eh. Look at that, guys. Ang flight namin is mamaya ng alas 3. And tignan nyo guys, mahangin. Windy yung panahon ngayon. And ayan, naglalakad-lakad lang kami. It's currently 7:15 AM. Balak namin mag-breakfast sana dyan kasama yung mga kids. Pero si Tiffany nag-chill pa sa room. And tulog pa si Gray. So lakad-lakad muna kami. Ayan, may isda guys. May nabasa akong comment dun, no, sa saan ba yun? Sa previous vlog natin bago tayo nag-Cancun. Ayan. So pero for sure natabunan na to ng napakadaming vlog about Cancun, no? Siguro 10 vlog ata yung nagawa ako. Ayun, si Shedrick Brule. So shoutout sa iyo, Shedrick Brule. And sabi niya doon, humingi siya ng tip. Summarize ko na lang. Tip about dito sa trip natin sa Cancun. And then yung process sa pagka green card holder ka, no? I-discuss natin yon ngayon. Pero for now, hanap muna tayo ng ng magandang spot. Kasi medyo dito eh, mahangin. Guys, ito, mamiss ko tong lugar na to, guys. Lagi kami naglalakad nila Andrea dito sa mga bata. And tumatambay sa upuan na to. And then may kita mo yung sunrise doon. And then yung mga tao naglalakad-lakad sa beach. Ayan. Saka yung walang pelican ngayon may nakita akong isa. Yan yung mga pelican na nagda-dive. Pelican ba talaga tawag doon? Ano nga ba yun? Ayan. So yung mga nagda-dive diyan para manguha ng ng isda. And then ito guys, diving board to. So pwede ka mag-dive dito kung ka sa mga maanong water, no, yung deep water. Kasi malalim na to guys eh, pagkakaalam ko Ayan, so ayun yung hagdanan. Kung ka mag-dive, snorkeling. Pwede ka kasi humiram ng pang snorkel doon eh. Pwede ka manghiram ng pang snorkel tapos pwede ka mag-snorkeling dito. Ayan. Pero hindi ako nag-ano ako sa Devil's Lake, pero after nun parang natatakot na ako sa deep water. Ayan. So yeah, dito lang ako. Ganda ng spot mo dyan, no? Instagrammable. Wait, pipicturean ko lang si Andrea, guys. Salbabida. Ayan, pag mahulog ako, hagis mo lang sa akin yan. So next time guys, pupuntahan natin yan, yung Isla Mujeres. Nasabi ko na ata sa mga vlog ko, yun yung cruise o yung boat na sasakyan mo papuntang Isla Mujeres. Saan ba Isla Mujeres, Sal? Ayun? Yun nandun, yung maliit na yun. Ayun. Ano ba yan? Yan yung island. Meron din silang mga Island ba yun? O buildings? Oo, may mga Hindi ko, buildings din sila doon. Ayun. Okay. Ito yung Isla Mujeres, guys. May sarili Ewan ko kung silang kita, baka ito talaga, no? Ewan ko kung kita sa camera, pero ayun, no? Meron silang sariling doon. Parang
life. Oo. Guys, tatakot si Andrea dumaan na yun. Ay, lumipad na. Sayang. Napansin. Ay, magdadakit ata siya. Or lilipat lang. Ay, doon. Nandun yung jowa niya, guys. Oh, ayun. Andun kasi kaparehas niya. Partner niya ata yun. Hindi ko alam eh. Albatros? Hindi, joke lang. Hindi ko alam, guys. Joke lang yun. sa CR. Mukhang albatros. I think na-maximize namin yung mga gusto namin puntahan. And na-maximize namin yung time namin dito. At the same time, relax lang yung biyahe namin. Kasi with kids. So, mamaya pag-usapan natin. So, manghiram lang tayo ng bola. Hopefully, bukas na, no? Yung ano. Kasi lahat ng pwedeng amenities mo, pwede mo hiramin dito. And bukas na pala, 10 AM. Ayun, may mga bola, pang badminton, tennis. Hola! Tawo. Play na? Yeah. Just shooting around. This way. Which year lang mo? 1443. This way. Yeah. Thank you. And this is the tennis court. Yan, pwede ka mag-tennis dito. Shoutout kay Sir Mogo Marv, no? Nagti-tennis yun, no? So, tayo hindi tayo marunong mag-tennis. And si Andrea, oh. One-on-one tayo? Ha? One-on-one? Ha? Uy, maganda talbog, ah. Practice ako, guys, kasi sa linggo, liga na ulit. Ganito yung ano, gusto ko. Kaya, oo. Pwede. Ayan. Tignan natin kung makashoot si Andrea. Walang net. Pasok ka. Hi guys, ayan. Kapagod. 1 to 5 lang yun, saka half court lang ha. Pero ayos lang, hindi nakachinelas ako eh, saka ano eh. Ikaw na. Ha? Sabi sa score ka eh. Yan, step back ang patuloy si Andrea. Kala mo talaga eh, no? Nag-enjoy siya. Ayan guys, so hola. Ayan, may mga babati. Mabait ng mga empleyado dito guys, lagi kang babatiin. So, mabalik tayo dun sa tips and proseso, no? Na tinatanong ni fellow RN natin from Texas, si Shedrick Brule. Yan. So, una muna yung process. Paano ba tayo nag-book? Ano yung mga kinonsider natin? Okay. Actually guys, kapag green card holder ka, hindi mo kailangan ng visa papunta dito sa Mexico. Yes. So, ang intindihan mo na lang really is your airfare and yung stay mo o yung hotel mo. Since nasabi na nga namin meron kaming timeshare, so points lang yung ginamit namin. Yes. And actually dito sa resort na to, parang konti lang yung points for 3 days, 2 nights. It's around 25,000 points lang. Yes. Doon sa stay na yun, no? Yes. Binook ko siya ahead kasi para usually nagbo-book sila agad. Fully book sila. So yun, hanap lang kayo dito. Mostly ang mga hotels dito sa Hotel Zone are all-inclusive resorts. Yes. So, usually nakita ko, nag-search ako, it's like around, I believe, 400 per day, guys. All-inclusive na yun? All-inclusive yun. Yun yung parang pinaka possibly cheap. Magkano ba yung dito sa Royal Cancun? Ayun, yung nakita ko dito sa hotel na to, kung hindi ka member, no, it's around $400 to $500 per night, all inclusive. Per night yun. No? Saka per person yun. Oh yeah. Yeah, hindi siya sa room. Kasi iba yung hotel. Kapag ka hotel, 'di ba,
yung room babayaran mo per night, tapos 4 person na nandun. Dito 400 to 500 per person dun sa i-rent mong room or villa. Ayan. So, yun kasi sa atin, ano siya per person kasi all-inclusive, lahat ng food nyo, drinks is free. Yan. So, i-consider nyo yun, guys. Kasi sa amin, sobrang dali nung nagawa namin dahil nga may timeshare kami dito sa Holiday Club Vacation. So, every year nare-redeem yung points namin, bumabalik, nagre-replenish into a certain points, no, na pwede namin magamit. So, ano na yon, with title and all year, hanggang sa mamatay kami, and pwede namin ipamana yun, guys. Isipin nyo lang yung pag-stayan nyo. Marami namang resort dito. Hanap lang kayo ng mga magagandang deals. At yung magandang lugar. Yung talagang makakapag-relax kayo. Yes. So, dito guys, yung Royal Cancun, para sa amin, highly recommended namin to. Kung family ka or kung gusto mong mag-relax, couple kayo, gusto mong mag-relax, I think this is a best spot kasi hindi ganong katao, hindi gimmicky or walang mga talagang makakapag-relax. Walang party. May party din pero parang formal party, mga ganon. Makakapag-relax ka. Hindi tulad sa Royal Sands, maganda yung amenities pero actually maganda din naman amenities dito. Kumbaga mas yung party aspect ng life, parang gano'n. So, hindi naman kami into that kasi nga may family kami. So, dito, family friendly yung Royal Cancun and ang dami mong magagawang activities and sobrang relaxing. Airfare guys, abangan nyo lang yung mga sale. Usually, ang nakuha yung sa amin is like about less than $300 per person. Yes. Southwest Airlines yung kinuha namin. So, yun. Tapos yun. Yung papunta sa mga hotels nyo, may mga pwede rin mga shuttles ng resort, Oo, or pwede rin kayo magrenta ng car, kagaya namin. Yun, isa sa ginawa namin for travel kasi ang itinerary talaga namin. Ang focus namin is hindi lang magstay dito sa resort. Ang focus namin is mag-explore with our own time and own pace. Kaya nag-rent kami ng rental car kasi para mapunta namin yung mga gusto namin puntahan. At the same time, oras namin. Hawak namin yung oras kasi nga may mga kids kami. And kapag kasi pwede mo namang kunin din yung mga tours. Dito marami like tours sa Chichen Itza, Cenote, and other sa Tulum. Pwede kayong mag-book ng tour guys na kung ayaw nyo talaga mag-create or mag-explore, gusto nyo na sila na lang yung gagawa ng itinerary nyo. Pwede yun guys. Kaso medyo expensive yun. At the same time, hawak nila yung oras mo. Kunwari, nag-Cenote ka and nag-swimming ka lang for 1 hour. For sure 10 hours. May timeline sila. Kailangan mo antayin yung ibang kabatch mo, no? So, it's either magstay ka sa car or magstay ka sa bus or mga ganon. So, yun yung mga i-consider nyo kung ano ba talaga hanap nyo. Kasi kami ni Andrea, ang namin is ma-experience namin talaga yung Cancun and yung Tulum. So, talagang hindi kami na stress. Kasi syempre alam namin pag nasa tour bus, syempre pag may mga maliliit kami, bata, si Klein, mainipin. So, gusto namin yung medyo makakadaan kaming McDonald's anytime. Kami, CR kami anytime. You know what I mean? Bili namin yung kailangan. Agad. And then, grabe experience natin sa mga local, no? Parang naging immersive na grocery kasi kami sa Walmart. May binilang kaming empanada na tindahan na local. Nakita namin yung mga school dito, yung mga estudyante. So, it's a great experience. Yun talaga yung para sa akin is travel. Pero depende sa inyo guys kasi may staycation kayo or gusto nyo mag-relax lang. Yeah, it's up to you guys. Kung ano naman yung nyo. Pero yun, yung nakita nyo naman yung aming travel. Kaya naman kung gusto nyo mag-rental car or do it on your own. Then you can do it. Ano yung rental car natin? National? Sa amin national. Magkano? Yun pala guys. Doon mag-alat kayo ng medyo malaking budget. So,
yung SUV na ganon, it's about 7-seater, yeah. Per day is I think $35 to $40 per day. Pero kukuha ka ng travel insurance mo para safe. Meron silang ina-offer doon, nabanggit ko na doon sa unang vlog. Pwede nyo din yun kunin kung gusto nyo. Kung hindi, kailangan nyo mag-deposit. Yes. Yung deposit na yun is about 10,000 Mexican dollars. So, it's about $500 plus dollars. Deposit yun, guys. Pero, syempre, yun, ibabalik naman nila yun. Just in case wala namang nangyari, diba, dun sa car nyo. And also, meron din, kung may additional driver ka, may extra fee din yun. And kung kailangan nyo ng car seat, extra fee din yun. So, maraming mga package, no? So, maging ano din kayo, beware or aware sa mga binibigay nilang package, no? Minsan kasi may ibibigay sa yung package, hindi mo naman kailangan. So, meron kaming kinuwang package, I think kailangan na, need namin or okay sa amin, is yung sa gas. So, may parang binayaran kami doon. Pwede namin ibalik yung sasakyan ng empty, di ba? Empty gas. Di na kami magpo-full tank, sila na magpapagas. Yun lang naman major tas syempre yung mga entrance fee, yun yung sa mga guys, ingat kayo dito. Hindi naman sa inaano ko yung Cancun, pero marami kasi pag alam niyo naman pagka tourist spot talaga. So, nagkalat dyan, maraming offer. So, bantayan nyo lang yung offer nyo. Minsan kasi kala nyo nakatipid kayo dahil isasabihan nila kayo ng magagandang salita. And then, at the same time, mas mahal yung binayaran nyo sa entrance fee. Parang yung sa Chichen Itza. So, sa Chichen Itza, ang binayaran lang namin is, lahat-lahat na yon is $100, I think. Right? 110. Basta yung is like 615 Mexican dollars yung entrance fee, guys. That's yung parking fee, 120 Mexican dollars. So, I think approximately, hindi kami sigurado, pero nasa 100 to 150,000. Ngayon, sa entrance, ayan. $100, sorry. 100 to $150. Ayan. So, yung entrance pa Chichen Itza, may mga naka-flag yan eh. Papahintuin ka nila. So, ikaw, kala mo checkpoint, hihinto ka. Pagka naka-car ka, guys, and then, pag check mo, ayun, sasabihin nila yung mga ganito, itutur ka nila, ganyan-ganyan. Minsan, meron doon inoperang kami is parang $75 kasama na parking. $75 each. Apat kami. So, that's gonna be like $300, no? Dollars yung inisingil nila, hindi Mexican. So, sabi namin, no, we're just gonna like do it ourselves. So, dumiretso kami, nagpahit lang kami ng 120 Mexican, that's probably $5 to $10, kung di ako nagkakamali. Yung 120 Mexican Mexican peso. So, mga ganun lang, 5, tapos, kasi nakita ko yung ticket I think nasa 111. So, less than $150 yung nagastos namin sa Chichen Itza, no? Pero wala kaming tour guide. Hindi naman namin talaga need yung history. Di ba? We learn it through ourselves. Nanonood kami ng YouTube, documentary about Chichen Itza. And gusto lang namin makita and ma-experience yung lugar. Yung Chichen Itza itself. Kung gusto nyo mag-cenote, marami naman sa Google. Kung do it on your own lang din kayo. Marami sa Google na pwede nyong mapunta. Ang sikat sa Chichen Itza area, guys, is yung Chichican. Pero hindi namin napuntahan. Yung dapat yung pupuntahan namin, guys. Chichican, cenote, pero may event. So, na-cancel kami doon, pumunta kami, and na-explore namin yung Exquequén saka Samula. Na-enjoy namin yung Samula. Yung Exquequén medyo madilim, hindi siya kids-friendly, pero it's a good experience. Malaki. Sa ilalim underground, nasa cave. Nasa cave. Pwede naman guys na hindi kayo mag-tour guide, pa-tour guide lang talaga kami noon. Kasi si Kuya Jaime, pero shoutout kay Kuya Jaime mas mabait siya. Kasi ang galing niya ang siguro nagkataon lang din. Umuulan, umuulan and then yun. Di na kami nakatanggi, dire-diretso na siya, tuloy-tuloy na kami. Pero blessing in disguise kasi underground siya di ba? And may mga bata kami. Grabe, siya nagbuhat lahat ng bag namin. And talagang alam niya yung pasikot-sikot doon, kaya alam na hindi kami nahirapan bumaba. Sobrang and ang galing na makakuha niyang videos and photos. Kasi kung wala siya,
wala kaming picture doon kasi hindi ko mahawakan yung nasa GoPro lang. Pero on top of it, yung kita yung cave. Grabe, ang ganda ng mga kuha niya. So, yun yung yun talaga yung binayaran namin sa kanya. Todo yung service niya. Todo yung service niya sa amin. Nung nag-Grand Cenote kami, hindi na kami nag-tour guide kasi alam na namin yung yung pasikot-sikot. Tsaka yung Grand Cenote is parang nasa loob siya ng isang compound. Yes. So parang hindi mo na kailangan ng tour guide actually. So parang isang area lang yung nila. And then doon ka na mag-swimming ka na, mag-dive. Madali lang, sobrang easy access. Kids friendly siya, guys. Sa Grand Cenote Tulum, pag bibisita ka ng Tulum. Sabi niya, difference ng mga cenote sa Cancun and cenote sa Tulum is that sa Tulum daw is much more mabababaw. Yung hindi siya cave talaga. So mababaw yung yung mga cenote. So talagang okay doon, kids friendly siya. Pero yun lang, watch out nyo din sa Tulum, nagtulum kami. Sabi nila, dami na nagsabi sa amin dito na expensive sa Tulum. So kung bata ka pa, couple kayo or single ka, and then may budget naman kayo, I think that's the best to experience yung Tulum. Kasi ang daming Instagrammable sites sa Tulum. Pero, yun nga, sabi nila, mag-alot lang kayo ng mas malaking budget pag pupunta kayo doon. Yes. So, yun. Ayun guys. Overall, travel namin sobrang saya. Dito sa Cancun, sa hotel zone, nandito na lahat. Relax talaga. May Walmart, may McDonald's, marami KFC, yung authentic Mexican food. La Isla Mall, nandyan lang, sobrang lapit. So, service dito sa Royal Cancun, sobrang mamimiss ko tong lugar na to. Kasi sobrang relaxing. Gusto kong bumalik dito. Balik kami ulit. Ipon muna kami ulit ng pera. Hindi, ipon muna tayo ng points din. Ayan, next year. Marami pa tayong points kasi 25,000 ng stay dito. Yeah. So, ayun guys. So, sana Sir Shedrick Brule nasagot namin yung mga tanong niyo. Alam ko, medyo broad to, no? So, comment kung gusto niyo ng another sit-down vlog. Breakdown. Ewan ko kung magagawa ko ba. Search guys. At least we shared our experience. And at least nagkaroon kayo ng idea kung ano yung kailangan nyong i-prepare kapag pupunta kayo dito sa Cancun. Yes. Sobra guys. Highly recommended itong Cancun. Sobrang nag-enjoy kami in our personal experience. Na-maximize namin lahat ng gusto namin puntahan. Yung food, yan. Tamales. Mamaya kakain ulit ako ng tamales doon. Nakain namin yung mga gusto namin. Tamales, empanada. Empanada masarap. And syempre, yung hinahanap ni Andrea, no? Finally, nakain niya na yung tacos na gusto niya. Yung legit. So, highly recommended yung Taqueria Los Chachalolos. Tama ba? Chachalocos. Chachalocos ata yun. So, ayun guys. Sana nasagot namin yung tanong ni Boss Shedrick Brule. Ayan. Yan, punta kayo dito guys, sobrang kung gusto niyo mag-relax, talagang highly recommended. One of the spots na pwede nyong bisitahin outside US. And guys, dito na namin tatapusin yung vlog, mag-impake pa kami and iba-vlog namin yung pag-uwi namin. So abangan nyo yun sa next vlog. Maraming salamat guys, ingat kayo parating. God bless, bye! Guys, may nakita si Andrea. Yan. Ayan, sa Pilipinas. Santan ba yan? Santan. Ayan. Tapos yung ihipan mo diyan, di ba? Tatanggalin mo yung stem. Tinitikman namin to. Hindi, may ginagawa ko dyan. Ito. Tama. Yeah. Hindi. Ito, hawakan mo. Tingnan niya, ito yun. Ganito ako ng bata. Wala akong laruan ng bata, guys. Kaya, ito yung nilalaro. Uy! Hangin. Sa Pilipinas kasi hindi mahangin, guys. Kaya, para lang siyang karayong. Hawakan mo dyan. Dalhin mo para kay Clay. Ayan o. Diba? Natanggal na naman. Hindi na marunong. Yan na. Papakita ni Zedge yung laruan niya nung bata siya. Ayan. Tuwan-tuwa si Clay. Tuwan-tuwa si Clay. Huwag mo sirain.